Ay, magandang gabi ho mga boss. Oh, gaya ng inaasahan, 'di ba sabi ko, mag-ano to si papaliwanag to si Mike Defensor tungkol sa nangyari, no? Pakinggan natin. Paliwanag to, palusot, no? Kahapon pa ito eh. Technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang pinasabi ko, yung operations nila is operations nila yun. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook. Teka, yun ang problema eh. Korean restaurant yung sinasagot mo eh. Kung ano, ang tinatanong sa'yo, nag-o-offer ng sexual, yung KTV na kasama kayo. They serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. Sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May basis, may basis. Pero, sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap. Ito, mga palusot nito, paliwanag nito si Defensor. Sinaguto ito ni Director Matibag. Oo, sinaguto ito lahat. Punto por punto. Maliwanag ko ang kasagutan, no? Kasi sa kanya palusot, sabi ni Atty. Matibag, dokumento, pag-usapan, at saka ho pala ito, nung ni-raid, naka-coordinate sa Pasig. Naka-coordinate, tapos, kino-ordinate sa barangay, may mga body cam sila, na walang pang-abuso nangyari. At ayon nga kay Director Matibag, yun nga, pasok na pasok ito sa human trafficking. Huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. Tama sabi ko, di ba? Sasabihin niya nito, pinupolitika siya, ginigipit siya, ganon. Sabi naman ni Director Matibag dito, anong ginigipit? Trabaho namin yung manghuli ng illegal eh. Tsaka sabi niya, tignan mo yung record namin kung mga kalaban lang ang inaano namin, ang mga nahuhuli namin. Yan ang sagot ni rito ni Director Matibag eh. Pinaano ko naka-private kasi. Ganda ng sagot ni Director Matibag. Talagang, pag ito lumusot, swerte. Inis ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit siya. Wala makakapagsabi na, I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe ginagawa na, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, Sinagot din ho yan ni Director Matibag, no? Huwag mo sisihin kami sa sinabit ng pamilya mo. Ikaw ang may gawa niyan. Bakit ka nagtayo ng... Ang sabi ni Director Matibag, parang prostitution din at saka drug din itong establishmento na to na kinakasamahan nung at saka yun nga may record sa munisipyo. Sabi niya hindi na raw sa kanila, nakapangalan pa sa kanila kaya wala akong mahirapan nung lumusot to. Dokumento kontra salita SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's also operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan, turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have... hindi na kami. May new owner, lahat-lahat. Ayon ho sa munisipyo ng Pasig, sila ho nakarehistro pa pangalan nila ayon kay Director Matibag. Kaya nga ho sila, sinampahan na ng yun nga, ng human trafficking, no? Tsaka may mga nahuli daw doon, sabi ni Director Matibag, na mga foreigner, mga Taiwanese,
na babae. Oh. Been registered under our name pero hindi na kami dyan involved. Oo. Kahit na tingnan yung records ng Sirin, wala. Registered daw sa under the name pero hindi na sila involved. Nakaregister sa pangalan nyo tapos hindi ka involved. Parang ano tuloy ah. Naaalala ko si Mayor Alice Goo. Parang ganito rin ang paliwanag eh. Wala siyang alam eh. Pero nasa likod ng munisipyo yung Pogo Hub. Oh. Wala yung income, wala yung employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the raid. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago, so they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a different operation. Sabi ni Director Matibag pa kanina, no? Di ko naka-private eh, na hindi siya sinama sa ngayon. Pero mukhang baka masasama pa ito eh. Sa pag nalawakan yung investigasyon, sasama pa ito eh. Kasi parang katakataka naman yung asawa at anak lang niya ang nakakaalam ng ng nangyayari, di ba? okay. If I may explain. Correct. And the Kasi next question. Okay, linawin lang natin Yeah. ako. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate ng hotel. So, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So, Meron daw siyang document to prove that. O di, yun ang ipaliwanag mo sa korte. Doon sa kasong isasampa ng NBI sa'yo. Na pakita mo yung dokumento mo, ilaban mo sa dokumento na nasa kamay ng mga National Bureau of Investigation. Di ba? Galit. Parang sa kanya si Director Matibag eh. Oo. Dahil parang sinasabi nga nito, political harassment, kung ano-ano, sabi niya, paano political harassment eh? Tinimbre pala to eh, may timbre to eh. Tapos, parang may nag-report dito, ganun. Tapos, ang ginawa nga nila Attorney Matibag, sinurveillance nila yan for 3 weeks. Tapos nga, may pinadala pa silang asset doon. Kumuha pa ng mga babae, binayaran pa yung babae, 15,000 saka 20,000, mark money. Tanong yun na, diniretso na, ni-raid na nila. Ganun nangyari dito eh. Kumbaga sa disimulado ang pagkakadali sa'yo, Mike. yan yung structure nung it's, how can I put that together? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman, ganito gagawin. So, ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. NBI Director Melvin Matibag says they only... Yun pala eh. Meron pala siyang record to prove that eh, di ba? May record din si Director Matibag to prove na yung establishmento mo, drug din at saka yun nga, prostitution din. Sabi ni Matibag yan. Kanina sa pinanonood ko ang in-interview, si Director Matibag at saka si Joel Chua. Oo, silang dalawa. found out that the companies were linked to you guys after the raid. He said that they got tipped off, and then they conducted surveillance operations, and then they binantay nila and so on and so forth. And they even at some point discovered nga the secret passage allegedly that leads to the nightclub to the hotel. Sorry, the hotel to the nightclub.
And again, he says it's unfair for your wife to characterize this as politically motivated because they only found out of the linkage to you guys after the raid. Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alam ko na marami Oh. Alam mo pala matalinong tao si Matibag eh. Kaya yun tawag dito. Kaya baka mukha ka naman matalino, di ba? O di talino versus talino na lang kayo, di ba? Tignan natin kung sino mas matalino sa inyong dalawa. na wala ng respeto sa kanya sa loob ng NBI. Because nakikita nila yung mga operations na ganito, na very political. Oo. Wala na raw rumirespeto kay Director Matibag dahil itong mga operation na to ay masyadong political. Parang sinasabi niya na si Matibag ginagamit lang ng administrasyon ni Marcos dahil siya against kay Marcos dahil ang gusto niya nga mag-resign si Marcos at iuupo si Sara. No? Pero baka malabo ka, Brad, baka sumabit ka pa eh. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas, ang i-ooperate mo, ang magkakaroon ka ng spiya pag kakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkataon, ang dami KTV clubs. Diyan lang sa Pasig meron, Casablanca is... Nagtuturo pa, di ba? Eh sabi naman ni Matibag, kung may alam kang may mga illegal na KTV club, sabihin mo sa amin, re-raid din namin. Yun sabi ni Matibag. Kung may alam kang kasing kagaya ng KTV mo, sabihin mo sa amin, re-raid din namin. In Shamila, sa Manila, you have Insular, Ilocada, City of Dreams. Lahat ng yan, diba? They have KTV clubs. So, bakit natututukan itong kumpanyang to? Bakit natututukan yung particular operation na to? Kaya nga tinututukan yan, may tip na may nangyayaring malaswa dyan sa KTV club na yan, na pag-aari mo. Kaya yan na tinutukan. Kaya nga sabi ni Matibag, magturo ka ng KTV bar na may ganyan ding nangyayari at re-raid din nila. Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng NBI? Yeah. Illegal eh. Trabaho ng NBI yan eh. Nakakahuli rin naman sila ng mga droga, di ba? Sa Davao, marami nahuhuli na yung mga NBI sa Davao ng mga droga. Di ba? Yeah. And So, yet, it is political. and yet si Director Matibag was once the chair of PDP Laban and was once associated with former President Duterte. At one point, naging acting cabinet secretary pa niya si Attorney Matibag. I mean, politically lang. I just wanted to point that out. Yeah. Alam mo, Regine, ang tagal ko nga naging cabinet, 9 years. Sinasabi ko yan, And maraming ganyan talaga sa politika, naglalaban kayo na may politika kayo. Marami akong kaibigan sa administration ni President Bongbong Marcos. Alam namin yung parameters ng laban. Alam namin ang away. Alam namin na hindi pwedeng isangkot ang mga pamilya, hindi pwedeng isangkot yung mga pribadong interest. You do not, Yan tungkol sa isangkot ng pamilya. Sabi ni Matibag dyan. Kasalanan mo eh. Dinala mo dyan yung pamilya mo eh. Tapos may sisisihin mo na sinasangkot namin. Dapat sa ito paliwanag ka sa sagutin mo na lahat. Total, may dokumento ka naman kamo. Sagutin mo yung demandang isasampa sa inyo. you do not involve your family members or other persons not directly involved in... Sabi ni Matibag dyan sa nasagot mo, sino ba nag-involve? Ikaw Hindi si Matibag ang nag-involve. Ikaw. Dahil nilagay mo dyan yung pamilya mo eh. Yung asawa at anak mo eh. Yun ang sagot ni Matibag kanina. So, itong ginagawa ni Atty. Matibag, wala pa siyang 1 year. Yung attack niya, left and right, hindi lang sa akin, sa lahat ng tao. And I think that should be a cause for concern. Siyempre. Trabaho niya yan eh. Basta may illegal, talagang aatakihin yan bilang MBI director. Ikaw, anong gusto mo? Mauupo na lang si Matibag dyan, walang gagawin. Di ba? Ay, nako, Mike. Huwag siyang manggupit because of politics, because iba ang paniniwala ng tao sa paniniwala niya. Hindi ka ginigipit.
may illegal doon sa lugar mo, pumapasok pa lang daw sila matibag, eh. Amoy na amoy mo na yung amoy ng droga eh. Tsaka meron pa yung mga marijuana. Tsaka huling-huli talaga eh. Oo, meron sa nakakita ng ng KTV na merong pregnancy test. Oh, na tinitingnan yung mga babae, di ba? Namumukod nga yung mo eh, yung KTV mo eh. Ito yung sagot na itong abogado ni Sara, to si Ponga. Si Powa ba? Ponga ba to? Powa. Powa, AMLAC figures not accurate reflection of BP Sara Duterte's bank accounts. Mo. Magaling talaga itong mga ito. Tingnan mo yung sagot First, I want to zero in on AMLAC. When they came out with records that actually show over Si Pinky Web ho ito eh. 6.7 billion 6.7 billion ho yung record ng AMLAC. Tingnan mo yung sagot nito si Ponga. pesos of, I would call it movement, kasi cash inflow and outflow. Meaning, may pumasok, may lumabas from both VP Sara and her husband, Attorney Mans Carpio. Is this true? Well, Totoo ba to? Sabi sa kanya ni Pinky Web, ba? Tingnan mo yung sagot ni Ponga. Ewan, paano lusot ng mga ganong klase sagot eh. Vice President has clearly denied na may ganyan siyang kalaking pera na dumaan sa, na nagkaroon siya. Natural, i-deny yan. Kung naman Ponga, alam naman aminin yan. Pero tingnan yung paliwanag niya, nakakabaliw eh. 6.7 billion na pinag-uusapan dito. Sabi ni Pinky Web na pumasok, lumabas sa bank account nito si Sara. Pero pakinggan mo itong nito. Any one time or, yung na ganyan kalaking pera or even any amount remotely close to it. No? Yan ang talagang sinasabi niya. Whatever is declared in his salin, yun talaga yung laman. Now, I think that's why also, as you know, the defense team has been very, I guess the Tagalog word is mailap, no, sa interviews because we Mailap pa kayo sa interview niya, lagay na yan, Ikabi-kabila interview nyo. Ay, nako po nga. Tuloy. are of course preparing our defenses and all these things, but we do feel the need to at least clarify these matters right now, no, para maintindihan ng tao. Clarify daw ho, kaklarify ni po nga para maintindihan ng tao. Pakinggan ninyo. When you look at the AMLAC report, sabi niya, An MLC report, at least the way we interpret it, is yung figures na nandun refer to transactions, right? And when they say transactions, it's the aggregate transactions. Ibig sabihin po sum nun, total. tas lahat ng pumasok at lahat ng lumabas sa bangko. So, why are we saying now that this is probably not the most accurate way of reflecting kung magkano talaga ang pera ng Vice Presidente sa mga panahon na yun, no? It's because, for example, I need to, I guess, give at least an example. For example, ang isang tao nag-deposit ng 10,000 pesos sa bank account niya. Tapos, pinambayad niya yung 10,000 pesos. So, winidraw niya yon. So now you have an nag-deposit siya ng inflow. 10,000. That's an inflow. Okay. Diba? And then, winidraw niya para pambayad niya. That's an outflow. No? So, ngayon, sa records ng AMLAC, meron kang 10,000 na inflow. Meron ka ring 10,000 na outflow. But actually, in reality, zero na yung pera mo dun sa account na yun. And that can go on and on through a span of, in this case, 18 to 19 years. I'm not sure kasi kung hanggang 2025 or 2024 yung naging basihan. po nga, ang sinasabi mo 10,000 pesos, ang tinatanong sa'yo, masisira ulo mo rito sa totoo lang. Ang hirap mintindi ng pagganito paliwanag ng isang abogado. 6.7 billion ang pumasok at lumabas dyan sa bank account ni Sayad. Ang inaano mo 10,000 pesos. Mukhang malayo yung figure. Di ba mga boss? Ang tinatanong doon, saan ang galing yung 6.7 billion na pumasok at
pumapasok at lumalabas sa bank account ng amo mo. Madaling ipaliwanag. Meron pa siya pinaliwanag kanina eh. 2,000 pesos, sabi niya. Kunyari, pinasok ka 2,000 pesos, tapos nag-withdraw ka ng 1,000, matitira na lang 1,000. Parang nanloloko lang itong mga to eh. Ang tingin nila sa tao talaga, tanga. Tinatanong ni Pinky Web, 6.7 billion na pumapasok. Naka-record ho sa AMLAC, ha? Oh. So, but 18 to 19 years of all these things, inflow, outflow, pwede rin namang fund transfer from maybe one of my accounts to another one of my accounts, diba? That is an outflow from one account, inflow from one account, but actually it's the same amount of money. Yan yung sinasabi natin. But again, medyo mahirap po talaga magbigay ng direct answer sa ngayon. I'll have to admit that. Kasi unang-una dun sa AMLAC, Hindi pa raw siya nagbibigay ng direct answer dyan, ha? Parang hindi kaya tumitira rito. reports, it refers to transactions. Hindi naman natin alam kung ilang accounts yung pinag-uusapan natin dito, ano yung nature ng mga accounts, time depth ba yan, you know, all these things, no? Ay, nakabuhat! Mantakin mo mga friend, di ba? Ang tanong ni Pinky Web, 6.7 billion. Ang sagot niya, yung inflow saka outflow doon sa bangko ni Sara Duterte. Ang sagot niya, ganito kasi parang ano lang yan meron ka 10,000 na pumasok, tapos meron kang binayaran, 10,000, wala na natira. Parang ganun Anong klaseng sagot yun? Ang tinatanong sa'yo, billion, hindi libo. Di ba? Umiiyak lang dyan yung apo ko Ewan ko ba kung ba't umiiyak? Eto, matagal nang niloloko ang sambayan ng Pilipino para lumabas na siya ay hero. Sindikato, Kibuloy Duterte. Pakinggan natin ito. Para marami tayong topic. Malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay sangkatutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Pinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. Di ba pa ulit-ulit ko na sinasabi? Yan yung kingdom na yan, lahat-lahat yan, pag-aari ni Duterte. Nilagay lang diyan kay Kibuloy na yan. Kaya nung nadakip si Kibuloy, ginawa na agad administrator si Duterte. Ewan ko kung lulusot dito sa gobyerno ni PBBM yan. Imbestigahan mo yan. Paano nakapagpatayo ng ganyan katakot-takot, bilyon-bilyon ng halaga ng mga mansyon na nasa loob na mayroon pang Sus Mariosep. Tuloy. Ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na Kaya nga si Kibulog, maski na anong libog ng gago, hindi siya pwedeng mag-asawa. Pwede naman mag-asawa, di ba? Sila Manalo, may mga asawa sila may mga anak sila, di ba? Pero si Kibulog, bilang appointed son, bawal kang mag-asawa at mag-anak. Diyan ka lang. Basta ikaw the appointed son. Di ba? ang katotohanan si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partners. Ang Hindi. Ikaw naman, anong business partner? Pwedeng business partner. Pero si Kibuloy, front lang siya ni Duterte. Oo. Di ba? Kaya nga yan di ba? Kung hindi pa, lumabas ka na rin at baka kung ano pa makita ni General Torre dyan. Kasi babaliktad ni General Torre yung buong kingdom. 4,000 ba naman yung taong huhuli dito. Lumitaw siya nung nagbigay ng ultimatum si General Torre. Pag di ka lumabas dyan, within 24 hours, talagang babaliktad na yung kingdom.
JC at ang SMNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House. Ito, sa Billionaire Channel, oh. Pasig KTV Hotel, sex and drug den. Oh, tatay. Listado ng NBI ang umano'y prostitusyon at paggamit ng iligal na droga sa isang family KTV sa Pasig City. Dawit sa iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa NBI sa Maynila. Andrea, ano ang iyong update? Corina, tama ka, malalaking mga pangalan nga ngayon nadadawit dito sa tinukoy na sex at drug den na sinalakay kamakailan lang ng NBI sa isang high-end KTV sa Pasig City. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. KTV sa papel pero nang pasukin ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong pugad ng sex trade. 16 na individual ang arestado. Ano, KTV sa papel. Bilang ang ilang mga empleyado. Lampas 50 naman ang nasagip na kababaihan na biktima umano ng pambubugaw. Kasabwat daw ng nasabing KTV ang kadikit na hotel na kinokontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15,000 ang alok na sexual services ng establishmento. Bukod sa umano'y sex trade, lumalabas ding drug den ang lugar matapos na tumambad sa mga operatiba ang iligal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Matagal na raw na nag-ooperate sa business district sa Pasig ang KTV na ito. Yung hotel operations at Tsaka sabi ni Director Matibag, puta yung mga service daw ho ng mga kliyente ron doon sa hotel na yon. Puta, ang gaganda raw. Talagang kumbaga sa ano, class A siguro yung mga chipay doon, no? yung sa KTV, yung modus talaga nila magkarugtong structurally, tapos yung there's an ecosystem, kumbaga, so to speak, na pagkatapos nagkasundo, dadali mo sa kwarto sa taas. Matagal na ro to, nagpalit-palit na nga ng pangalan. And ang sabi-sabi nga, medyo malakas yata yung kapit nito dahil tuloy-tuloy yung operations at saka nakikita nila magandang sasakyan yung pumapasok. Lumabas sa pagsisiyasat ng NBI na ang presidente ng Zerin Development Corporation, ang kumpanyang may hawak sa hotel, ay ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Opisyal din daw ng naturang korporasyon ang anak nilang si Miguel Gabriel. Kabilang sila sa mga sinampahan ng qualified trafficking charges ng NBI kasama ang hindi bababa sa 5 pang mga opisyal. Sa kanyang pahayag, itinanggi ni Julie Rose Defensor ang umano'y koneksyon nilang mag-ina sa establishmento at sa illegal. Natural tatanggi, di ba? Alam naman umamin. Meron ba namang nagnakaw na umamin? Si Sayad nga eh. Maski, ang umaamin lang pala si tatay ni Sayad, si Digong. Oh, bahay namin niya. Marami na rin akong nanakaw. Naubos na eh. Oh, di ba? Si Digong lang talaga ang diretso. Inaamin niya lahat. Marami rin akong pinatay. Oh. Di ba? Siya lang, si Digong lang talaga umaamin sa mga kanyang ginawa. Kaya yung nandun siya ngayon eh. Oh. Na operasyon. Tinawag pa nitong political attacks ang mga aligasyon ng NBI. Anya, kung may personal o politikal na reklamo sa kanyang asawa si NBI Director Melvin Matibag, hindi na sila dapat dinadamay ng kanyang anak at ang 1,000 empleyado ng korporasyon na ngayon ay apektado umano ang kabuhayan. Puta, 1,000? Ang dami 1,000 empleyado ng korupsyon Ay, ng, ano yan? Korporasyon. Yung ABS-CBN nga, pinasara libo-libo na wala ng trabaho, di ba? Wala namang ginagawang masama. Dahil sa nangyaring raid, sinagot naman ito ni Matibag. You have to face the law, no? Kung meron kayong ginawa na illegal,
dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair, no? Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang kaso at posible pa umanong madagdagan ang mga kakasuhan. Corina, umapela rin si Matibag sa media at sa mga vloggers na itigil na ang pagpapakalat ng mga dokumento kaugnay sa kaso, lalo't hindi raw dapat na i-expose yung pangalan ng rescued victims. Pinasisilip na rin daw niya ito sa kanyang mga ahente at posibleng ipatawag ang mga matutukoy na personalidad na nagpapakalat ng mga dokumento. Corina. Andrea, sa pagkakaalam mo ba ay mayroon ng reaksyon si former Congressman Mike Defensor? Corina, sa panayam ni former Congressman Defensor sa mga kasama natin sa Abante, dumistansya muna siyang magkomento dahil hindi naman daw siya kasama sa mga kinasuhan, pero sa kanyang pakiwari ay baka bahagi raw ito ng panggigipit sa kanya dahil sa nauna niyang kaugnayan sa 18 ex-Marines. Corina. Okay, so mayroon bang magsasalita sa mga na-rescue ng mga babae? 50 daw, hindi ba? So wala bang ilalabas ang NBI na magiging parang malinaw na ebidensya na ito nga ang nangyayari sa loob ng KTV na yon? Corina, nakausap na nila yung mga biktima at posibleng nakapagbigay na rin ng mga pahayag. Pero ngayon kasi ay hindi na natin sila naabutan dahil na-turn over na sila sa proper authorities. Corina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat live mula sa... Di ba sa Davao meron din ganyan? Mga prostitution din. Di ba? Doon nga nagalit si Iyotman. O dahil yung mga babaeng binubugaw sa kanila eh. Ano? Di ba? Ba't mukhang NBI Davao, ba't hindi inuuli? May mga prostitution din dyan sa Davao. Prostitution din dyan, ha? Komo ba si Pulong ang customer dyan sa mga prostitution din dyan sa Davao? Hindi nyo ginagalaw, ha? Tatanong lang, NBI. Kalat ni Baya, shout out, ha? Nambugbog pa nga ng bugaw, di ba? Si Iyotman dyan, Nemesis, shout out. Mike Defensor, may diferensya, sabi ni Nemesis. Kalat ni Baya ulit, Naku, ito na naman. Palagi ako dyan sa KTV bar na yan, sa Binondo. Yan ang pinaka-paborito kong tambayan nung kalakasan ko pa. Pero nung bandang huli, ay nagsawa na rin ako. Palagi na lang kasi latang-lata at tuyong-tuyo ang pakiramdam ko. Ay, kalat ni. Those were the days. It's been a blast while it lasts. Pero ngayon, ay good boy na ako at wala na akong gana sa mga kahalayan at kalibugan na yan. Parehas pala tayo, friend. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. May sagot po yung asawa ni Mike Defensor na di daw po sa kanila yung ni-raid na club. Sa kanila daw po yung building pero hindi daw po sa kanila yung club na umuupa lang sa kanila. Di ba? Siyempre. 3JCO po. Hindi na naman sila nagkatagpo ng alibay ni Mike Defensor. Hi. Mag-usap muna silang mag-anak para coordinated ang kanilang sagot. Tawa-tawa si 3J. Sa korte kayo magpaliwanag. Bottom line nahuli kayo sa akto at dapat lang makulong. Diba? Puti lang yung kulong yan Life imprisonment yata yan Teresa Marie, shout out. For sure, Defensor's lawyer is Topacio. Diba? David Ali Mendoza. Karox, sabi ni Atty. Ponga, di daw nila sinasabi na false yung mga bank records. Di siya madalit sabi. Ay true lahat yun. Tama po kayo, Karox. Doon sila sa Senado magpipresinta ng mga gawa-gawang ebidensya. Gawa-gawang ebidensya na. Kasi di naman hihimayin yun sa Senado ng mga senador nila. At sigurado panalo sila sa botohan ng acquittal. Di ba? Ako rin, yun din yung asa ko din
Safe haven nga nila yun. Kung ang Kongreso ay Lions din, parang ang Senado ay safe haven. Sumagot si 3J Siop. At bakit naman hihimayin nila Kimo at Marcoleta? Aber, oy, kayong mga makabayan, huwag kayong umasang bubuksan ang mahiwagang kahon. At lalong di uubra sa Senado, yung impeachment ek na yan. O, di ba? Kaya nga pag si Tadhana ng kumilos, yung mga DDS na tiyan na tong iikot ang mga pit dahil sa ebidensya ang magpapa-People's Power 3 kapag hindi nila tinanggal si Sara sa pwesto. Napakalinaw ng mga ebidensya. Tapos gagawin ninyong ala Erap Estrada. O yun nga, hindi na mahilig sa people power ang mga Pinoy, pero there is always an exception. Ngayon pa, ang bilis magtawag ng people power dahil sa social media, di tulad noon. O, di ba? Tama ka dyan, friend, ha? Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox. Ano ba yan, Mike Diferensya? Naku, ayaw sa korupsyon, para kang si Dutae. Ayaw sa kirapsuon, pero lintik ang negosyo. Manira ng buhay, ha? Sumagot 3J Shop, ayaw niya pag di siya kasali sa partihan. Kailangan kasali siya sa hatian. Kumbaga, hating kapatid, diba? Kaya nga si Kibuloy, kaya tumagal yan dahil yun nga, diyan ka lang. Sisigaw ka lang na ikaw ang appointed son, ha? Kibuloy, kumanta ka na, tanga, wala na, tapos ka na dyan. Ted, sabi ni Ted, yan ang hirap sa mga politiko. Pag nahuhuli sa mga illegal na gawain, at makakasuhan, sasabihin, pamumuliti ka lang yan. Sabi daw kasi ni Director, nila Defensor, political harassment daw ang nangyari. Buti nga sa inyo, at least isa kayo sa kabawasan sa ganyang hanap buhay. O, diba? 3J Shop ulit. Tawa-tawa. Kasi wala naman sa kasing pwedeng ipang dahilan. Maliwanag pa sa sikat ng araw sa katanghalian. May video para di masabing may tanim ebidensya. May mga babaeng nahuli, may drugs nakita. Ang latest ngang palusot, di daw kanila yung kumpanya. Nabenta na raw, putot mo. Ito yung JC po. Chris Hope, shout out, Be, buti nga sa inyo, Defensor. Huli ka, damay pamilya mo. Nakakahiya talagang itong mga DDS allies, puro mga gawaing illegal at marumi. O, diba? Karma. O, diba? 3J Shop ulit, Siyempre, ang DDS, kung ano ang amo, siyempre, ganun din ang mga aso. O, diba? Elizabeth Iscare, shout out, Good morning, Xerox. Yan namang mga pro-Duterte, Xerox. Kaya naman baliw na baliw sila sa mga Duterte kasi nakikinabang sila dito ng husto. Kaya kailangan nilang sumuporta dito at yan mga yan, nagmamalinis kuno para di sila mabuking na may mga illegal silang negosyo dyan. At syempre baka involved din ang mga droga dyan na magaling ang mga Duterte. Kaya yan, si Mike Defensor, malamang kumikita ng malaki yan dyan. O, diba? Mala. 10,000, isang, saka 15,000, 20,000 po na. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Mabuti na lang at pinagsawaan na namin ni Kasani ang mga kahalayan na yan. At ngayon ay good boy na kami. Yan ang mga banat dyan. God bless your family. God bless Kalat niya. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, Analisa Apolinar, July 7 Alcantara, shout out sa inyong mga friend, ha. Xerox, babati muna po si Pangbasyang Team Tedeli po ng mapagpalang buhay po sa Xerox. Nang mapagpalang buhay po sa Xerox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Doon po sa tanong mo po, kung may nabibili po dito na sa US ng gamot sa tanga, Xerox, kung magkakaroon man po siguro, baka po laging out of stock dahil sa dami po ng mga overpopulations na madami pong tanga all over the world. Numero 1 po sa listahan ang Pilipinas.
At dito naman po kay Mike Diferencia upang nako, Xerox. Maski po nung una pa lang, wala na po talaga ako tiwala sa hilat siya ng pagmumukha niyan. Tingin ko po pa lang po dyan, di nagagawa po ng mabuti. At malamang po, Xerox, kaya po yan ang business nila. Malamang po, Xerox, siya po ang presidente ng grupong Manyakol Association. Sabi nga ni Idol Vlogcaster nung kasama niya raw to talaga sobrang maski raw yata poste lagyan mo ng palda babanatan Certified na certified po, Xerox. Di ko po talaga alam bakit po nanalo yung para maglingkod sa bayan. At buti na lang po, Xerox, isinukan na po siya. At naumay na po yung mga taong bumoto po sa kanya. Kaya siya po isang certified OLATS nung nagdaang eleksyon. Belat, buti nga. Yun natalo nga yata yan, di ba? Di ba may kasabihan nga po, Xerox? Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Yun! Sino pa ba ang malulupit na tropang kasamang kalbo? Kasamahan kong kalbo association, ha? Ang mga dabarkas niyan, di po ba si Bato at mga Marcubeta, dyan pa lang po, Xerox, alam mo na po na puro po mga pulpul, liti ko po ang mga yan. At puro may bukbuk po sa utak. Ano po ang maaasahan po natin mga batas na ipatutupad nila, Aber? Kaya ikaw, Mr. Diferencia, tantanan mo na yung mga kahambugan mo. Sobrang epal. Tapos na ang mga paghahari-harian mo sa Mr. Pulpul. Masasabi ko po, Xerox, si Lord po talaga ay may kapangyarihan po sa lahat. Dahil sa sobra pong pagka-abusado nitong kulukotoy na ito, Xerox, tignan mo naman po, Xerox, ang nangyari po sa kanilang lahat. Ngayon, di ba, Xerox? Dapang-dapa na po halos lahat ng mga asosasyon ala bukbok. Sukol na po. At di na po malaman kung paano po nila lulustan ang lambat ng bitay. Kaya sa mga didiset, huwag nang magwala o kayo'y magalit, nalalapit na ang isang panganib, halimaw na poon, matay ng lilisik, sintensya ng bayan, bitin patiwarik. Totoo yan, friend. Shirley Jaser, yan kasi, bago ko sana mambatikos, sa iba, Mike Defensor, siniguro mo sana, malinis kayo. Buti nga sa inyo, yan bayang bar na yan, Karox, yung nabanggit ni Madriaga. God works in a mysterious way. Shirley Jaser ulit. Taob na mga Duterte, lalo na kung maging DILG Secretary si Senador Trillanes. Sana nga. Decent shout out. 3J show ulit. Ang tadhana nga naman, Xerox. Kapag nagbiro, hindi nagbibiro, malaking problema ito kapag nagkataon, makukulong ang kanyang buting asawa at anakis at walang bail, aray ko po. Yun, sigurado yan. Kasi naman, ilang beses na sinabi ni Ka Enzo ang ganito. Sa korte, bago ka mag-akusa, siguraduhin mong malinis ka at walang maipipinta sa iyo. To this effect, Xerox, akusa si Mike Defensor kay Bibi. Adik, gumagamit ng bawal na gamot, kesyo magpa-drug test, yun naman pala, yung pamilya niya ang gumagawa ng ganun sa kanilang napakagandang bar. Ngayon, sige nga, ayan, 18 Marines mo na mga bayarang testigo. Sige nga, patay. 3J Shop ulit Xerox, ito pang isang balita. Sabi ni Ka Enzo, ready na raw po ang PMP sa pagdating ni Saldico kasi nagpunta na si Prague, si DOJ Secretary, para tignan kung pwede nang iuwi si Saldi sa Pinas. So, kung ganun man naman pala, yung kahapong news from DOJ daw,
na hindi daw na-arrest Saldico ay fake news. Ano ba ang totoo? Sa totoo, Karox, hindi ko na maintindihan yung mga yan eh. DJ Show po nito. Sir Rox, sunod-sunod ang dagok sa mga Duterte at mga DDS. Si Gong Di confirm na tuloy na ligaya sa dahig. Si Sara, mag-around the world para na naman tumahimik ang kanyang kapaligiran sa mga kaso sa Congress. Si Defensor, tahimik din. Yung Eloy Burgis, malamang mabalitaan na lang nating nahuli na rin. Si Saldico, ayan. At baka makabalik bayan na rin. Si Pulong at Kitty, kabata-bata pa, may milyones na sa bangko. Ni hindi man lang nagtrabaho. Ni hindi rin ata nakagraduate ng high school o college. Wala namang balita kung nakatapos ng pag-aaral si Man Scarpio o ayan. Masaya ang kanilang buhay. Huwag kasing i-underestimate ang tadhana. Laging sinasabi ni Ka-Percy, ang tadhana, paulit-ulit. Pag yan ang naningil, with interest pa. Totoo yan, PJ Show. PJ Show ulit, oh. O ayan, Sir Rox, nagpapalusot si Mike Defensor, kesyo di raw siya may-ari ng bar, kesyo ganito, gare-gare, huling-huli sa kanyang mismong mga paliwanag na sa kanila ang illegal na kumpanya. Dapat, kaso di muna siya nagpa-interview, dapat nag-coordinate muna sila sa mga kasabwat para mas maganda ang alibay. Kung ang alibay niya hindi na kanila ang kumpanya, di tatayo sa korte yan. Ang tanong ko, Sir Rox, bakit di nahuhuli ang asawa at anak ni Defensor? O, diba? Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox, sabi niya. Ramon Esporas, shout out. BP Sara, salot ng Pilipinas. Kasama na siya, kasama na yang si Bugaw Mike Defensor. Jerry Boy, mabuhay po kayo, sir. Salute to you, sir, sabi niya. Welcome to the club. Marilo Pabian, no? Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Pag naiisip ko ang mga dakdak ni Defensor laban sa gobyerno, na tila ba laban talaga sa kasamaan, pero ano inaabot ngayon? Yung asawa at anak pala niya ang may-ari ng place na nai-raid ng NBI. Wala silang lusot kasi nag-surveillance na pala sila before mag-raid. Kaya tama na press con Defensor. Sa court kayo mag-anak, magpaliwanag, huwag mong gayahin ng boss Sara mo na ayaw mag-attend ng hearing, puro diadaan sa press con. Hay, kapit pa din kahit nakasiwalat na ang baho niya sa pamilya niya. O, patay. Chupista Bunaaw, shout out. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Huwag babato ng putik kung pati ikaw ay maputik sa mukha mo. Grabe ang magiging kaso pag may katotohanan, human trafficking at abortionist ang magiging kaso mo. Si Bato, sige, bato pa more. Mamaya di lang putik ang ibabato sa'yo, kundi katotohanan, puro kasinungalingan. Bato pa more. Diba? Chupista Bunao ulit, oh. Ay nako, bakit di pangaton nyo ilabas ang ebidensya nyo? Wala namang pagkakaiba yan sa pulboronic video, kesyo. May ebidensya na yun, pala puro fake video pala. Ito hindi fake to, chipista. Reynaldo Gonzales. Oh. Basta abogado ang nagtatanggol sa mga Duterte, may pagkaulul. Chupista Bunao ulit, oh. Grabe, sobra na kayong mga Duterte, pati common law wife nakikinabang sa pera ng bayan. Di lang si Hani Puwet, pati common law wife ni Alvarez. Nasaan ang hiya ninyo? Maraming nagugutom nating mamayang Pilipino. Anong hiya? Mga kapalambuhan yan. Chupista Bunao ulit, oh. Sorry, dami ko na pong comments po. May naisip lang po akong magandang tandem. Pwede po ba si Biko
sa pagka-VP. Kung pwede na si Trillanes President, Vico Vice, i-appoint naman ni General Torre National Defense, si De Lima ang Ombudsman, pwede din pala si Vico sa DPWH, kung pala pwede si Vico sa BP Risa, NBP ni Trillanes, si at FBP, Lenny Economic Advisor. Kayo, mga ka-warriors, okay pa ba sila? Ito pa naman ay kung hindi na talaga tatakbo si BP Lenny sa national election. Daming pwede, no? Decent shout out. Di kaya baka pogo din ang pwesto na ni Mike Defensor, maliit na pogo Xerox, o di ba? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ay, nako. God moves in a very mysterious way, no? Kalayo ba naman to si diferensya, no? Good night. God bless, mga friend.